Truth Encounter Media. Magandang araw sa lahat and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Truth Encounter Media. Medyo maulan po ang ating panahon pero maganda kasi ang ating pag-uusapan ngayon. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin yung mga bagay na hindi gaanong pinapansin o pinag-uusapan pero napakalagang alamin at tuklasin. Naniniwala po ba kayo sa mga higante? At saan ba nagmula itong mga higanting ito? Ito ba'y kwento lang na nababasa natin sa mga libro, sa Biblia? Well, ngayon matutunghayan natin dahil tutuklasin natin as we delve deeply about their past, their history, their origin. Kaya stay tuned mga kaibigan. So marami nagtatanong sa akin na ito bang mga higante na sinasabi ay isang kathang-isip lang? O isang misteryo? O isang bagay na totoo pero hindi nilalantad gaya ng mga natatagpo ang mga aliens, no? Dito sa ibang bansa, lalo sa Amerika, na ayaw nilang ilantad sa tao, pero may mga sightings, may mga pangitain. Well, ang Biblia ay nagbibigay patunay na ang mga higanting ito ay nag-exist once lumakad sila kasama ang mga tao. Kaya pag-usapan natin ang Nephilim at higante sa Biblia. So, sino ba itong mga Nephilim na ito? Totoo nga ba silang nabuhay noong panahon? Sila ba ay tumulong na buuin ang strukturang imposibleng gawin o buuin gaya ng pyramid? Saan sila nanggaling at saan na sila ngayon? Sino ang mga Nephilims? Ito po yung mga uri ng giant na nababasa natin sa Bible na may sinabi na itong mga ito ay sila yung mga tumulong sa tao. May mga nakita tayong mga possible theory kung paano nabuo yung Pyramid of Giza at kung ano pang mga bagay na bato na nagkapatong-patong na hanggang ngayon is misteryosong palaisipan sa tao dahil imposible. Kahit hanggang sa panahon ngayon. Dahil yung mga ito ay napakalalaking mga bloke na hindi pinutol at ang lalaki ng kanilang mga sukat na paano sila naipatong sa pyramid. Kaya imposible na ito ay tao lamang ayon sa mga scholar. Ayon sa Genesis chapter 6 verses 1 to 4, noong panahon na ang mga tao ay dumadami na sa daigdig at nagkakaanak ng mga babae, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng tao. Kaya't pumili sila ng mga asawa sa mga ito. Sa panahong mga iyon, may mga higante sa lupa. So ito patunay mga kaibigan na nag-exist itong mga Nephilim kung tawagin. At madalas isinasalin bilang mga higante. Pero ang literal na kahulugan niya o ng ibig sabihin ng Nephilim ay fallen ones. Sila raw ang bunga ng pagsasama ng mga anak ng Diyos na ayon sa maraming scholar ay mga nahulog na anghel at ang mga kababaihang tao. Ang naging bunga, ang mga nilalang na may pambihirang laki, lakas, at posibleng katalinuhan. Kaya nga mga kaibigan, naidala itong malalaking bloke na walang putol, solido, makakapal, sobrang mabibigat, doon hanggang sa ituktok, dahil sa kanilang pambihirang laki at lakas at posibleng katalinuhan. Sabi nila itong mga to ay nagsa-size ng mga 8 feet hanggang 16 feet, 18 feet pataas. Ganun kalalaki itong mga higante na to, plus yung posibleng katalinuhan. Kaya nga naman mga kaibigan, nung buuin itong pyramid, talagang isang misteryoso. Sabi nila, alien ba ang gumawa nito? Well, posibleng maituturing na alien ang mga ito dahil sila ay hindi mula rito sa ating daigdig. Pero ang tanong, saan ba sila nanggaling? Ayon sa aklat ni Enoch na isang sinaunang teksto na hindi bahagi ng canon Biblia o hindi kasama dun sa 66 books, yung 27 New Testaments and 39 Old Testaments. Pero binahagi ng ilang early church fathers, may grupo ng 200 na nahulog na angel na tinatawag na watchers. Bumaba sila sa bundok Hermon, kinuha ang mga babae ng tao at nagturo ng mga ipinagbabawal na kaalaman gaya ng astrology, metallurgica at pakikidigma. Yun po ang tinuro nitong mga angels na to, na mga sons of God kung tawagin. So hindi po kasama yung Book of Enoch sa Biblia, dahil ito ay tinatawag na pseudepigraphal, na text, most commonly known as the first book of Enoch
or Ethiopic Book of Enoch. No, ito ay ilang bahagi nito ay natagpuan doon sa Dead Sea Scrolls. At hindi nga po ito bahagi ng biblical canon na kung saan binabasa ng mga Christians at ng mga Jewish traditions. Sa Judas or Jude, chapter 1 verse 6, ang mga anghel ay hindi na natili sa kanilang dating kalagayan, ay ginapos niya sa kadiliman, walang hanggan para sa araw ng paghukom. Hindi lang spiritual ang tinutukoy dito mga kaibigan, binago nila mismo ang likas na pagkakaayos ng sangkatauhan. So malamang, ito yung sinasabing mga early civilizations na kung saan may mga nakikita tayong mga struktura na pagkalalaki hanggang ngayon nakatayo, pero imposible na ito ay gawa lang ng tao. Sino ba ang tumulong sa paggawa ng pyramid? Ang tinutukoy ko mga kaibigan, yung mga sinaunang struktura tulad ng Great Pyramid of Giza, Baalbek sa Lebanon, at Pungku sa Bolivia. Ito ay mga kamanghamanghang struktura na hanggang ngayon ay misteryosong palaisipan kung paano ito naitayo o ginawa. Dahil ang mga ito ay napakalalaking mga bato at hirap ipaliwanag kahit sa modernong teknolohiya. Biro niya na sa modernong teknolohiya na tayo, kahit yung mga matatalinong scientist, doktor at mga pilosopo ay naiisip na ito ay imposible kung paano ito naputol, naiangat at nailagay sa pagkapatong-patong maayos. No? So maari nga po mga kaibigan na ang mga Nephilim na may taglay na sobrang lakas at katalinuhan ang tumulong sa mga tao noon para buuin ang mga strukturang ito. Bagamat hindi tahasang sinabi sa Biblia na sila ang nagtayo ng pyramid, ng mga watchers ay nagturo ng mga lihim ng langit at ng lupa. Ayon sa ilang teorya, maaring naging inspirasyon sila sa mga inhenyong hindi pa rin kayang ulitin sa ngayon. Dahil ang mga sinasabing Nephilims nga is men of renown. Mga matatalino ito dahil they are sons of God. Ito yung mga fallen angels noon na kasama ni Lucifer na tinapon o pinalaya sa langit dahil sa kanilang rebelde. At nung makita nila yung daughters of men na magaganda, ay namili sila at inasawa ang mga ito at doon nag-produce itong mga giants kasama ang Nephilim. At ilang mga nakatala na mga higante sa kasulatan, gaya ng kwento ng David and Goliath, no? Mga espiya sa Kinaan, si Haring Og, na ito ay mga higante mga kaibigan. Pagkatapos ng baha, muling lumitaw ang mga higante sa iba't ibang bahagi ng kasulatan. Ayon sa mga bilang o Numbers 13 verse 33, nakita namin doon ang mga higante, mga anak ni Anak. Sa tingin namin para kaming mga tipaklong sa harap nila. Ito po yung pinuntahan nila no, para kubkubin yung lugar at nakita nila napakalalaki na mga naninirahan doon na mukha lang daw silang tipaklong. Ito'y patunay na mga nakatira doon ay mga higante. Ang mga Israelita ay natatakot sa mga Anakim na mula kay Anak, lahi ng mga higante. Malamang na sila ay may mga inapurin na mga Nephilim. Ayon sa Deuteronomy o Deuteronomy 3:11, si Og na hari ng Basya na lang ang natitira sa mga higante. Ang kanyang higaan ay gawa sa bakal at may mga sukat na 9 na siko. Ang haba, ibig sabihin mga kaibigan, 13 feet o 13 talampakan. May mga patunay din ng mga hukay itong mga archaeologists na kung saan nakita nila itong mga kalansay ng mga higante na mga buto pa lang sa binti. Mas mahaba o mas matatangkad pa sa mga tao. Ito ay patunay sa mga diggings na yan na sila ay once na nag-exist dito sa mundo. At kahit na tinupok sila ng baha, may ilan pa rin na nag-survive na dala ng mga nakasurvive noong baha sa Noah's flood. Si Haring Og ay isang totoong higante. Halos doble ang laki kumpara sa normal na tao sa panahon ngayon. So ano bang regular na height ng mga tao ngayon? Depende po sa lahi. Sa ating mga Pilipino, may taas ka na 5'7", 5'8", ay matangkad ka na hanggang pataas. At sa mga Amerikano naman, ay maliliit yung mga 5'8 na yan. Tumaas ka, pumatong ka ng mga 6 feet pataas, ikaw ay yun ang kanilang standard na size. Sa unang Samuel 17:4, lumabas mula sa hukbo ng mga Pilisteo ang isang champion o kampyon na si Goliath mula sa Gath
Ang kanyang taas ay 6 na siko at 1 dangkal. No? So si Goliath ay napakalaking tao, napakatangkad. Si Goliath ay isang sikat na higante ng mga Filisteo noong araw na hinahamon niya yung pinakamahuhusay na sundalo ng Israelita o Diyo, pero takot sila dahil sa napakalaki nito, dahil siya ay mahigit 9 na talampakan o mahigit sa 9 feet na tinalo lamang ni David na maliit lang na Hudyo na bata pa that time. Isang batang pastol na puspos ng kapangyarihan ng Diyos. Ano ang nangyari sa mga Nephilim? Kung kayo po'y magtatanong, sila ba'y nag-i-exist pa rin ngayon? Well, nang makita ng Diyos na ang mundo ay napuno ng kasamaan at karahasan, that time puno ng kasamaan at karahasan. Karamihan ay dahil sa impluensya nitong mga Nephilim. Nagpasa siyang burahin ang lahat dito sa mundo sa pamamagitan ng baha. Sa Genesis 6 verses 5 to 7, nakita ng Diyos na laganap na ang kasamaan ng tao, kaya't sinabi niya, lilipunin ko ang mga tao na aking nilikha. So hindi maiwasan ng Diyos na lipunin dahil laganap ng kasamaan na sanhi o dulot nitong mga Nephilims na ito. Ito ang dahilan ng dakilang baha sa panahon ni Noe, mga kaibigan, upang linisin ang mundo sa pagkasira dahil dala ng mga hybrid na nilalang. Hybrid, ibig sabihin halo. Halong sons of God, yung mga fallen angels, at halong tao. Sala ay yung mga tinutukoy na giants, no? Mga hybrid. Pero pagkatapos ng baha, lumitaw muli ang mga higante, ibig sabihin nakalusot, o muling bumaba ang ibang mga watchers. No? Muling bumaba marahil, dahil marami nga pong mga sumama kay Lucifer that time na pinalayas ng Diyos dahil sa kanilang rebelde. So ang kwentong Nephilim, mga kaibigan, ay hindi kathang-isip lang. Ito ay bahagi ng sinaunang kasaysayan na maaaring binura, itinago, o hindi lang natin naintindihan ng tama. Pero ang tanong ay nananatili, ano talaga ang papel nila sa kasaysayan ng tao? At posible bang babalik sila? Dahil malamang sila ay nandiyan pa rin sa kalawakan. At kung naibigan mo, kaibigan, ang video na ito, at kung gusto mo ng mas maraming ganitong tulad na video, ay huwag kalimutang i-like, share, mag-comment down below sa inyong opinion, at mag-subscribe sa Truth Encounter Media. At huwag kalimutang pinutin ang bell icon at piliin ang all. May mga tanong ka ba tungkol sa mga Nephilim o iba pang mga misteryo sa Biblia? I-comment mo lang sa ibaba, kaibigan. Hanggang sa muli, magpatuloy sa paghahanap ng katotohanan. Ito ang Truth Encounter Media. God bless. Shalom. Truth Encounter Media.